Paalala lang po para sa ating mga kababayang aalis ng bansa at gumamit ng NAIA Terminal 3 at baka mangyari ito sa inyo. Isang OFW na babalik na sana ng Japan ay muntik nang naiwan ng eroplanong Cebu Pacific mula NAIA Terminal 3 sa Maynila dahil di umano sa pambubuli ng mga ground staff ng Cebu Pacific sa kanya. Humihingi ng tulong ang isang pasahero na ikalat ang kanyang video upang magkaroon ng awareness ang mga pasahirong sasakay ng eroplano mula sa Maynila palabas ng bansa dahil ito sa mga kalokohan ng mga staff ng isang airline. So kung kilala nyo yan, please pakishare to para hindi na siya pamarisan. Kasi imagine, no, binuli nila ako, pinagtripan lang nila ako ng ganun-ganon. I'm sure marami na silang ginawang ganito. So pakishare nyo to, guys. Kasi chinek nga ako sa check-in counter tsaka doon sa immigration ng Terminal 3 sa Pilipinas, hindi naman ako na-hold eh. Tapos, kasi nga yung passport ko, hindi ko alam ba't nagkaroon ng konting ink, may sulat doon sa may picture ko, sa tabi ng picture ko. So pinalagpas naman ako sa immigration at saka sa check-in counter. Sa post ni Miss Angie Escobar Lagunoy, ikwinento niya ang nangyari sa kanya sa kamay ng mga ground staff ng Cebu Pacific Airline. Sabi ni Lagunoy, nagumpisa ang pangangara sa kanya sa boarding gate noong hindi siya pinayagan ng isang ground staff na sumakay ng eroplano at kunestyon ang tinta ng ballpen na nakita sa kanyang passport. Sinabihan siya ng supervisor ng ground staff na hindi siya makakasakay ng eroplano dahil may problema di umano ang kanyang passport. Sabi naman ni Angie, paanong may problema ang kanyang passport na nakalusot naman daw ito walang problema sa immigration officer at sa check-in counter ng naturang airline. Kaya laking gulat niya nang hinarang siya ng mga ground staff bago sumakay ng eroplano. Hi guys, baka kilala nyo itong babaeng to. Ito yung nauna na yan. Tsaka yung mga kasama niya dyan. Ito yung mga nag-trip sa akin, nag-power tripping. Hinold nila yung passport ko kasi nga mayroon lang naman nakasulat na ink na ballpen. Grabe. So yun guys, Tadaima Japan. Yun, yung nakita nyo yung unang video. Nag-power tripping sila, mga bully. So sa Terminal 3 yan guys, Cebu Pacific stop. So kung kilala nyo yan, please pakishare to para hindi na siya pamarisan. Kasi imagine, no, binuli nila ako, pinagtripan lang nila ako ng ganun-ganon. I'm sure marami na silang ginawang ganito. So pakishare nyo to guys. Kasi chinek nga ako sa check-in counter tsaka doon sa immigration ng Terminal 3 sa Pilipinas, hindi naman ako na-hold eh. Tapos, kasi nga yung passport ko, hindi ko alam ba't nagkaroon ng konting ink, may sulat doon sa may picture ko, sa tabi ng picture ko. So pinalagpas naman ako sa immigration at saka sa check-in counter. Tapos yun nga yung papasok na sa mismong eroplano. Yun, napagtripan ako unang-una yung bakla doon. Dalawa yung bakla doon, tapos yung babae nga nakita nyo na Tapos ang sabi niya pa sa akin, talagang hindi daw ako makakabiyahe kasi nga may problema daw yung passport ko. Sabi ko nakalusot nga sa immigration tsaka sa check-in counter, sa inyo hindi. Sabi kesya daw sa kanila daw yung last. Sa follow-up video, isinalaysay ni Angie ang detalye sa nangyari sa kanya sa boarding gate. Sinabi niya na wala naman daw siyang ginawa sa kanyang passport at nagtataka siya kung bakit nagkaroon ng tinta sa may bandang pangalan at larawan nito. Ngunit wala naman daw itong problema sa pagdaan niya sa immigration at sa check-in counter maliban sa boarding gate ng Cebu Pacific. Binantaan siya na ipapa-offload ang kanyang mga bagahe dahil sa hinding-hindi na raw siya makakasakay ng eroplano. Tapos ang sabi niya pa sa akin, talagang hindi daw ako makakabiyahe kasi nga may problema daw yung passport ko. Sabi ko nakalusot nga sa immigration tsaka sa check-in counter, sa inyo hindi. Sabi kesya daw sa kanila daw yung last. Tapos basto siya makipag-usap guys, sabi ba naman, yun nga may problema sa mo, kaya ipupul na yung yung luggage mo. Sabi ko kasi paano yun yung luggage ko na check-in na? Sabi hindi, ipupul yan. Pinakita rin niya sa mga staff ang kanyang mga gamot at reseta dahil kailangan niyang bumalik ng Japan sapagkat siya ay isang residente dito at higit sa lahat para sa treatment ng kanyang sakit. Sinabi ni Lagunoy na walang awa ang mga staff sa kanya dahil pinahintay ito ng matagal sa gate bago ito pinayagang sumakay ng eroplano matapos napansin ng mga ito na siya ay nagbibidyo. Hi guys, baka kilala nyo itong babaeng to. Ito yung nauna na yan. Tsaka yung mga kasama niya dyan. Ito yung mga nag-trip sa akin, nag-power tripping. Hinold nila yung passport ko kasi nga mayroon lang naman nakasulat na ink na ballpen. Grabe. Kaya naman, ayon kay Lagunoy, ipinost niya ang naturang video upang ipakalat at makarating ito sa kinauukulan dahil kung siya ay magsampa ng formal na reklamo sa opisina ng naturang airline,
ay aabutin pa ito ng siyam-siyam at baka hindi pa ito mapansin ng management. Sa ngayon, umabot na ng mahigit 47,000 na shares at 9,500 na comments sa Facebook ang kanyang video. Wala pang napabalitang sagot ang nasabing airline ukol sa nangyari. Ang nasabing insidente ay nangyari pa noong December 2023. Kung nagustuhan niyo ang update na ito, huwag kaligtaang i-like at i-share ang video nito para naman sa mga susunod na updates, mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat!